Habang nakatayo sa gitna ng matinding tensyon, hindi maipagkaila ang gulat at pagtataka sa mukha ni Aster habang nakatitig sa kanyang kausap, hindi niya lubos maiisip kung bakit biglang babaguhin ang usapan tungkol sa duel ceremony. Kaya naman direkta niyang itinanong kay Lord Shatner kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng mga nakakagulat nitong pahayag. Sa gitna ng pag-uusap, galit na sumingit ang isang mabilis mag-init na babaeng opisyal at sinang-ayunan ang sinabi ng kanyang nakatatanda. Samantala, sa kanilang tabi ay makikitang nakagapos ang isang lalaking may maitim na buhok at hako sa tainga, na kahit nasa ganitong kaawa-awang kalagayan ay may bakas pa rin ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan sila. Dahil sa matinding inis, pinalibutan ng babae ng tali ang nakagapos na lalaki at marahas itong nanginginig sa galit habang sumisigaw. Buong sigla niyang ipinagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid at itinanggi ang posibilidad na matalo ito sa ikalawang anak ng pamilya Elmheim. Napilitan namang humingi ng pakikiusap ang nakagapos na lalaki para palamigin ang ulo ng babae, habang inamin nitong sa tingin naman niya ay hindi rin huli ang kakayahan nito kumpara kay Julius. Bahagyang napabuntong hininga ang nakagapos na lalaki at may lumitaw na bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa gilid. Malinaw niyang ipinaliwanag na ang mismong lebel ng kakayahang iyon ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi lang basta uupo at manunood ng tahimik ang kalabang panig sa nalalapit na laban. Seryosong nakatitig ang nakagapos na lalaki habang muling idinedeklara na yun nga ang mismong puntong dapat nilang paghandaan, na tila may malaking babalang gustong iparating sa bida at sa mga kasamahan nito. Dahil sa sinabi ng lalaki, agad na nakuha ni Aster ang ibig nitong sabihin at seryoso nitong itinanong kung nangangahulugan bang balak manghimasok ng panig ng Elmheim sa kanilang laban. Hindi pa man ganap na nakakasagot ang lahat. Mabilis na sumagot ang nakagapos na lalaki na nagsimula na nga ang kanilang pag-atake, biglang lumitaw ang isang itim at makapal na usok na may kasamang matutulis na tali mula sa ibaba na mabilis na gumapang at pumalibot sa pwesto ni na Aster at ng kanyang mga kasamahan, na nagdulot ng matinding pagkagulat sa lahat. Sa kabutihang palad, agad na naglaho ang maitim na enerhiya nang hindi man lang sila nasasaktan, habang nakatayo pa rin sa gulat sina Aster at ang dalawa pang kasama. Napansin ng nakagapos na lalaki na mukhang nagkamali at nabigo ang tangkang pag-atake ng kaaway sa pagkakataong iyon. Kasunod nito, mabilis na itinaas ng isang kasamahan ang kanyang kamay at paitaas na itinuro ang bubong ng kalapit na gusali. Sa itaas niyon ay may isang misteryosong figura na nakatayo, nakakapa, at tahimik na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Muling humarap ang nakagapos na lalaki na may kasamang nakakapang asar at kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Walang alinlangan niyang inamin na inutusan siya ng taong yon upang piliting sumuko ang Seven Wings sa anumang paraan at kahit saang paraan pa man ito kailanganin. Nang marinig ang ibinunyag ng kaaway, napakagatlabi si Aster sa matinding pag-iisip habang nanlilisik ang kanyang mga dilaw na mata. Napabanggit na lamang siya sa kanyang isipan tungkol sa isang kilalang pangalan na Madam Helen. Sa kabilang banda, nakatingin sa kanya mula sa itaas ang misteryosong lalaking may hako na may bakas ng pilyong ngiti sa mga labi. Samantala, napatingala ang buong grupo sa taong nakatayo sa itaas ng gusali, galit na sumigaw ang isa sa mga kasamahan para tanungin kung talagang babalik pa ba ito sa pagiging isang sunod-sunurang katiwala ng pamilya Elmheim. Dahil sa matinding galit at pagkadismaya, patuloy na isinambat ng babaeng opisyal na ang gagawin nitong pagpapasailalim sa kalaban ay katulad din noong sadyang pagpapatalo nito sa nagdaang duel ceremony. Habang nagpapatuloy ang sigawan, napahawak sa kanyang baba ang isang kasamahang may maputing buhok habang napaisip ng malalim. Naalala niya ang tungkol kay Shatner Valley, ang isang batang master swordsman na kinikilala noon bilang isang pambihirang henyo na lumilitaw lamang minsan sa loob ng 10 taon. Inalala rin niya ang nangyari noong nakipaglaban si Shatner sa isang miyembro ng pamilya Elmheim sa duel ceremony 5 taon na ang nakalipas, kung saan nakaluhod itong natalo sa gitna ng arena habang nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang kalaban. Mabilis na ipinaliwanag ng lalaking puti ang buhok na napakaraming kadudadadang bagay sa laban na yon noong araw na yon. Nabanggit din niya na mabilis na kumalat ang mga tsismis at balita na hinaluan ng pagtataksil at sadyang dinaya ang naging resulta ng labanan. Sa kabilang dako, napakamot na lamang sa kanyang pisngi ang lalaki sa itaas habang pilit na tumatawa at nagdadahilan. Inamin nitong nanghihinayang siya at dapat ay mas pinagbuti pa niya ang kanyang pagpapanggap noong araw na yon. Sabay pag-amin na sadyang masamang gawin na niya ang maging pab-aya kapag natatapos na ang laban. Pagkatapos nyon, napatingin ang lalaki mula sa itaas at seryosong tinawag ang pangalan ni Aster,
Ipinaalala niya sa bida na ang mga bagay tulad ng dangal, katarungan, at patas na pakikipaglaban ay walang anumang halaga o epekto sa mga taong tulad ng kanilang mga kaaway. Nakatitig lamang ng paitaas ang grupo habang ipinapaliwanag ng lalaki na kapag ang kapangyarihan at reputasyon na ng pamilya Elmheim ang nakataya, hindi mag-aatubili ang mga ito na ilabas ang kanilang matutulis na ngipin at pinsalain maging ang mga pinakamahalagang tao sa paligid ni Aster. Bilang pagtatapos, muling ngumiti ang lalaki sa itaas habang hawak ang kanyang mukha at direktang pinayuhan ang bida na sumuko na lamang sa laban. Ipinaalala rin niya na hanggat maaari ay ayaw din niyang makasakit o magdulot ng masama sa isang mahalagang junior na tulad nito. Isang patanjin mula sa likod kay Aster habang tinitignan niya ang paligid ng bayan sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Seryosong nakatitig si Aster habang kumikislap ang kanyang mga dilaw na mata, na tila may malalim na iniisip o pinaplano. Lumingon si Aster habang naglalakad sa isang pasilyo o kalsada, habang may napapansin siyang boses o ingay mula sa kanyang paligid. Malapit ang kuha sa mukha ni Aster na may seryoso at tila malungkot na ekspresyon habang tinatanong siya kung bakit siya mukhang balisa. Kausap ni Aster ang kanyang mga magulang, napansin ng kanyang ama na hindi man lang mukhang masaya ang bida kahit na siya ang pangunahing bituin sa malaking kaganapan bukas. Humingi ng paumanhin ang ina ni Aster dahil naabala pa siya sa kabila ng kanyang pagiging abala, sabay paliwanag kung bakit sila napasugod doon. Sinabi ng ina na nagpumilit lamang ang mga nakababatang kapatid ni Aster na makasama siyang mamasyal sa pampublikong pagdiriwang o festival. Napatingin si Aster at ang kanyang mga magulang sa nagkakatipong tao sa gitna ng daan kung saan may dalawang dalaga na umaakit ng pansin. Nagsimulang magtanghal ang dalawang babae sa harap ng madla gamit ang kanilang nagniningning na kulay bughaw na mahika upang tawagin ang pansin ng mga tao. Masayang nagtatanghal ang kambal na kapatid ni Aster habang nagpapalabas ng mga kulay bughaw na kulisap at liwanag para sa kanilang magic show. May napansin ang mga tao sa paligid at nagtanong kung ano ang nagaganap na pagtatanghal sa kalsada. Mabilis na lumapit si Aster sa kanyang mga kapatid habang tinatawag sina Fern at Flare. Gulat na tinanong ni Aster ang dalawa kung ano ang ginagawa nila doon, ngunit mabilis silang sumagot na nagpapakita lamang sila ng kanilang mahika. Ipinaliwanag ng dalawa na habang wala si Aster ay nagsikap din silang mag-aral ng mahika kasama ang kanilang ina. Sinabi pa ng kambal na wala silang pagkakataong maipakita ang kanilang natutunan kaya ginawa nila ito dahil sa pagkabagot. Pinaalalahanan sila ni Aster na delikado ang kabiserang lungsod kumpara sa kanilang sariling lupain kaya hindi sila dapat masyadong nagpapasikat. Hindi nakinig ang dalawa at masayang sinabi na magpapasabog sila ng malaking paputok na mahika kung mananalo si Aster bukas. Isang nakatatakot at madilim na aura ang biglang lumabas mula sa kanilang ina habang pinagagalitan ang dalawa sa hindi pag-iingat sa paggamit ng mahika sa harap ng madla. Lumabas ang galit ng kanilang ina at mariing sinabihan sina Fern at Flare na bawal ang ginagawa nilang palabas sa gitna ng maraming tao. Nang inig sa takot sina Fern at Flare sa galit ng kanilang ina kaya agad silang yumukod at humingi ng paumanhin. Natawa na lamang si Aster habang lumalapit ang kanyang ama at nagsasabing may nabalitaan ito tungkol sa kanya. Sinabi ng ama na narinig nitong medyo nagpapasikat at gumagawa ng ingay si Aster sa Night Academy. Inilahad ng ama na kumakalat ang balitang balak daw niyang pabagsakin ang pamilya Elmheim. Yumukod si Aster at humingi ng paumanhin sa paggawa ng mga bagay na maaaring maglagay sa peligro sa posisyon ng kanyang ama. Ngumiti ang ama at sinabing hindi kailangang magmakaawa o humingi ng tawad si Aster kung iyon ang landas na paniniwalaan nito. Nagulat si Aster nang ipaliwanag ng ama na dati ay nag-aalinlangan nitong ilabas ang pamilya sa mga pampublikong lugar dahil sa takot at hiya. Ipinakita ang mga kababaihan sa pamilya na masayang nagkakatuwaan habang pinagmamasdan sila ng ina. Inamin ng ama na dahil sa mga nakaraang pagkakamali nito ay tinawag silang kahihiyan ng Elmheim, ngunit inalis ni Aster ang maruming marka sa kanilang pangalan. Inihayag ng ama ang labis na pasasalamat kay Aster at sinabing walang sinuman ang may karapatang sumisi sa kanyang mga ginawa. Napatigil at napaisip si Aster habang naalala ang isang si Shotner Valley, sabay tanong sa sarili kung tanggap pa rin ba ito kahit na mailagay sa panganib ang pamilya. Ipinaalala ng ama kay Aster na kung nagtitimpi man ito o sumusuko sa isang bagay para lamang sa kanilang kapakanan, nagkakamali ito.
Binigyang diin ng ama na malakas ang kanilang pamilya at palaging susuporta sa kanya basta't patuloy siyang lalakad sa tamang landas. Inihayag ng ama na kasama siya at ang buong pamilya na nakatayo sa likod ni Aster habang nakatitig ito sa kanya ng may pagkagulat. Biglang sumigaw ang pamilya mula sa malayo at tinawag sina Aster at ang ama kung ano ang ginagawa ng dalawa doon. Nagsisikip at nagmamadali ang pamilya habang sinasabi na matatapos na ang piyesta kung hindi sila magmamadaling mag-ikot at tumingin-tingin. Nanghihinayang na sinabi ng ama na pinalampas ni Marfa ang pagkakataong makasama sa kanilang paglakad. Sumang-ayon si Aster at sinabing kung narito lang ang kanilang kapatid, tiyak na mas magiging kalmado at tahimik ang dalawa. Pumalit ang eksena sa isang tahimik at madilim na gabi kung saan maliwanag ang buwan sa ibabaw ng bayan. Ipinakita ang loob ng isang marangyang kastilyo na binabantayan ng mga armadong kawal sa gitna ng gabi, isang misteryosong figura na nakatabon sa itim na kapa at napapaligiran ng madilim na aura ang tahimik na lumitaw sa loob ng silid, hawak ang kanyang espada habang nakabalot sa kapa. Malamig na sinabi ni Shatner na nagbabala na siya kay Aster. Nakaharap si Shatner nang may nakatatakot na ngiti habang sinasabi niyang kukunin niya ang mga taong mahahalaga kay Aster. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ang lahat ng nakakabiglang balita na si Fen ay dinukot, si Aster ay lubos na nanlumo sa balita, samantala, si Flair ay lumuha at sinabi sa kanyang ina ang lahat ng nangyari nung nakaraang gabi. Ipinaliwanag niya na nang imulat niya ang kanyang mga mata sa gabi, nakita niya ang isang estranghero na nakatayo roon, binalaan siya ng estranghero na manatiling tahimik hanggang sa magising ang lahat, bilang kapalit, nangako siyang hindi masasaktan si Fen. Matapos marinig ang lahat, agad na napagtanto ni Aster na si Shatner ang nasa likod nito, kasabay nito, galit na sinisinikudo ang kanyang sarili, nakontak na niya ang kanilang squad at naniniwala siyang alerto sila mula pa noong nakaraang araw, ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat na yun, siya ay naging pabaya pa rin, hindi makapaniwala si Kudo na ang kanyang senior ay bababa sa ganoong kababang antas. Pagkatapos ay naalala ni Aster ang sinabi sa kanya ni Shatner noon. Binalaan siya ni Shatner na ang mga bagay tulad ng kagalang-galang at patas na pakikipaglaban ay walang iba kundi walang kahulugang mga salita para sa mga taong tulad nila, upang protektahan ang kanilang sariling katayuan at reputasyon, hindi sila mag-aatubiling ipakita ang kanilang mga pangil kahit sa kanyang pinakamamahal na mga mahal sa buhay. Sa wakas ay naunawaan ni Aster ang tunay na layunin ng bahay Elmheim. Nais nilang pilitin siyang umatras. Ginamit pa nila ang mga piling miyembro ng Kingdom Knights upang makamit ang layuning yun. Nagsimulang mag-isip si Aster kung anong aksyon ang dapat niyang gawin. Sa sandaling yun, pinigilan siya ni Alphen, sinabi niya kay Aster na huwag umatras. Sa halip, sinabi niyang ang tanging paraan upang pigilan ang mga tao ng pangunahing bahay na gumawa ng gayong mga walang galang na gawain ay ang ipaalam sa lahat ang kanyang tunay na lakas. Si Aster ay lubos na nabigla. Pagkatapos ay hinimok siya ni Alphen na lumaban ng walang pag-aalinlangan at manalo, pinaalalahanan niya si Aster na gawin ang tanging kaya niyang gawin, pagkatapos ay inilapag ni Vigor ang kanyang kamay sa balikat ni Aster at binigyan siya ng isang kumpiyansang kaindetan, tiniyak niya kay Aster na ang pagsagip sa kanyang magandang nakatatandang kapatid na babae ay lubos na may iwan sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Kudo sa ama ni Aster at sa iba na pumunta at panuorin ang kanyang laban. Pagkatapos ng lahat, kung walang tao upang masaksihan ang kanyang tagumpay, hindi magiging kasing kas-iya siya ang pagpanalo para sa bata. Si Aster at ang kanyang ama ay nagtinginan ng may pagkabahala. Sa sandaling yun, sinabi ng ina ni Aster na isama rin si Flair, ipinaliwanag niya na binigyan niya ng magic spell ang mga batang babae. Sigurado siyang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa paghahanap kay Fen. Ngumiti ang ama ni Aster sa kanya. Tinanong niya kung si Aster ay mayroon pang anumang pagkabahala tungkol sa paglalakad sa kanyang sariling landas. Pagkatapos ay tumingin ang lahat kay Aster ng may kumpiyansa at mapagmataas na mga ngiti. Tumugon si Aster ng may kumpiyansang ngisi. Sinabi niya na wala na siyang anumang pagkabahala, wala nang natitira. Di nagtagal, lumipat ang eksena sa palasyo kung saan nakilala ni Aster ang kanyang tiyahin. Galit at may kayabangan siyang hinarap si Aster. Sinabi niya na tila hindi natanggap ang kanyang mensahe, pagkatapos ay sarkastiko niyang tinawag itong isang kahihiyan, tinanong niya kung ang karangalan ni Aster ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay ng kanyang sariling pamilya. Mahinahong sumagot si Aster na ang kanyang pamilya ay malakas, sila ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, sa katunayan, sila ay mas malakas pa kaysa sa kanyang sariling paniniwala. Sa kumpiyansang yun,
Ibinigay ni Aster sa kanya ang kanyang sagot. Sinabi niya sa matandang babae na tumahimik lamang at manood. Pagkatapos nun, kumpiyansang naglakad si Aster patungo sa arena. Sa likuran niya, tinitigan siya ng kanyang tiyahin nang may matinding galit. Di nagtagal, pumasok si Aster sa arena, na puno na ng napakaraming tao. Opisyal na ipinahayag ng host ang pagsisimula ng duel ceremony. Iniutos niya sa 2 kalahok na yumuko sa harap ng hari ng Dazzle. Si Aster at ang iba pang kalahok ay magalang na yumuko sa hari. Gayunpaman, tumanggi ang mayabang na si Julius na gawin ito. Agad na sinabi ng iba pang kalahok kay Julius na yumuko. Samantala, habang tumitingin si Aster sa karamihan, bigla niyang napansin si Roderick. Ngumiti noon si Julius at inihayag na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Naghintay siya hanggang sa ganap na ma-master ni Aster ang 7 wings. Kumpiyansa niyang tinanong ang kanyang kapatid kung sa wakas ay nakuha na ba niya ang tamang paraan. Idinagdag ni Julius na maiinip ang mga manunood kung basta na lang niya bubulihan ang isang mas mahina sa kanya sa ganoong kalaking entablado, na may panunuyang ngisi. Hinubad ni Julius ang kanyang damit. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aster na siya ay nasa ganap na perpektong temperatura upang patayin siya sa sandaling yun. Si Aster ay nanatiling lubos na tahimik. Nagpatuloy sa pagngisi si Julius at nagtanong kung ano ang problema sa kanya. Hinamon niya si Aster na pukawin siya tulad ng lagi niyang ginagawa. Pagkatapos ay lalo pa niyang tininuya si Aster, na sinasabing ang atmosfera ng pakikipaglaban na malayo sa tahanan ay labis siyang tinakot kaya hindi siya makapagsalita. Si Aster ay ngumisi lamang bilang tugon. Nilinong niyang hindi siya takot. Iniisip lamang niya kung gaano kasiya siyang pakiramdam na bugbugin si Julius doon mismo. Lumipat ang eksena sa ibang lugar, kung saan natanggap ni Lillian ang nakabibiglang balita. Galit na sumigaw siya sa kanyang kapatid matapos malaman na si Aster ay kalahok sa laban. Hiniling niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat, mayroon na silang hostage sa kanilang panig. Dahil sa galit, paulit-ulit na sinipa ni Lillian ang kanyang kapatid. Samantala, ang kanyang kapatid ay dumaing sa sakit at sinabing huwag siyang tanungin tungkol dito. Nagtatanong pa rin si Lillian kay Shatner kung siya ba ay nagbanta ng maayos. Si Shatner ay tumawa lamang at ipinaliwanag na natapos lamang niya ang trabahong inutusan sa kanya. Gayunpaman, inamin niyang nagulat siya sa isang bagay. Hindi niya inaasahan na si Aster ay talagang gagawa ng desisyon na putulin ang kanyang sariling pamilya. Samantala, si Fen ay hawak na hostage na nakagapos ang kanyang mga kamay at bibig. Hindi makapagsalita, tanging mahinang pag-ungol lamang ang kanyang nagawa. Lumakad si Lillian patungo kay Fen habang humihikab. Nagreklamo siya na mas magiging masaya siya kung maglalakad-lakad lamang sa palengke sa halip na gawin ito. Itinuring niya ang buong paghihintay na isang kumpletong pag-aaksaya ng oras. Pagkatapos ay tumingin si Lillian kay Fen nang may malupit na ekspresyon. Sinabi niya kay Fen na siya ay iniwan na. Ayon kay Lillian, nangangahulugan iyon na si Fen ay wala ng silbi, kaya nagpasya siyang pahirapan man lang si Fen. Binalak din niyang gawing halimbawa siya. Habang tinatapos niya ang kanyang pagsasalita, inilapag ni Lillian ang kanyang paa sa buhok ni Fen. Walang magawa si Fen kundi umungol ng walang kapangyarihan. Ngumisi si Lillian at inilabas ang kanyang matalim na talam. Binalak niyang sabihin sa kanila na dahil sa pagsuway nila, ang kanilang mahalagang miyembro ng pamilya ay tinadtad sa maliliit na piraso. Samantala, desperadong sinubukan ni Fen na makipag-ugnayan kay Flair sa pamamagitan ng kanilang isipan. Tahimik siyang nakiusap kay Flair na mapansin siya muli. Biglang, ang ilan sa mga kabalyero ni Lillian ay bumagsak sa lupa. Ang lahat ay lubos na nagulat. Sa sandaling yun, maraming tao ang dumating mula sa itaas upang iligtas si Fen. Nang makita sila ni Lillian, siya ay nagalit. Si Shatner ay nakapagpalabas lamang ng isang malalim na buntong hininga. Ang mga taong dumating ay walang iba kundi ang buong pamilya ni Aster. Ipinahayag noon ni Alphen na sila ay dumating upang bawiin ang kanilang mahalagang miyembro ng pamilya. Samantala, sa loob ng arena, hinubad din ni Aster ang kanyang damit. Itinaas niya ang kanyang espada at ngumisi kay Julius. Pagkatapos ay tinawag ni Aster ang kanyang kapatid na lumapit. Ipinahayag niya na ang revenge match na hindi nila natapos noon ay sa wakas ay maayos na.